Jovit Baldivino lubog daw sa utang at naubos ang pera sa sugal at sabong kaya wala siyang naipundar na mga gamit at wala siyang naipon na pera. At dahil nga sa pagpanaw ni Jovit Baldivino, hindi mapigilan ni Christy Fermin na isang columnist ang magsalita o magkomento laban dito kay Jovit Baldivino kasi nga nakita niya kung gaano karami ang mga tao na nakiramay, mga kaibigan at mga kabaryo ni Jovit nung siya ay ang una kaburol sa kanilang bahay. Dito makita natin kung gaano kabait itong si Jovit Baldivino. Kaya naman may mga komento itong si Christy Fermin at yung mga kasama niya tungkol sa mga negatibong nangyari o nakaraan ni Jovit bago pa siya sumali sa Pilipinas Got Talent. Kung kaya't naman ay maraming manatisin ang nagkomento din ng dahil dito. At narito ang naging pahayag ni Christy Fermin tungkol dito kay Jovit Baldivino. Alam niyo po mga kapatid, isa pong malaking pagtataka sa akin yung nangyari sa pagpanaw po na magaling na singer na si Jovit Baldivino. Aminin po natin ang katotohanan mga kachika, nung siya'y nabubuhay pa, hindi kagandahan ang kanyang imahe, di ba? Oo, yun ang mga naglalabasan dati. Pero isang patotoo po kung paano minamahal ng kanyang mga kasamahan, kanayon at mga kamag-anak ang isang tao ay ang kanyang burol. Well attended. Maraming tao talaga. Kasi marami pong namamayapa na iilan lamang ang dumadalo sa kanyang lamay. Pero kay Jovit, akala mo ay last night of the world palagi mula noong unang gabi pa lamang. Doon po natin makikita na mali yung imahe na naikabit sa kanya. Tama. No? At saka na, diba, ang tao pag namamatay, doon lang natin malalaman na kapag maraming tao, mabait ito. Mabait. Maraming Kaibigan. nakikisimpatya sa pamilya. Lalo na sa kanya, gusto siyang makita sa pinakahuling pagkakataon. Tama. At saka, ang dami pala niyang naipundar, ano? Nakaka-proud. Kasi dati, ang issue, naubos ang pera sa sabong, naubos ang pera sa pagsusugal, puro ganon, di ba? Pero nakita naman po natin, mga kachika, yung bahay na pinagburulan niya, maayos, laki. ibinigay niya sa kanyang pamilya. Yung sinasabi po ng kanyang mga magulang, mga kapatid, kamag-anak at katrabaho, iisa lang, yung kagandahan po ng kanyang puso. Sabi ko nga, kailangan pa bang mamatay ang isang tao para lang makita ang tunay niyang kadakilaan, ano? Yun na nga ang laging nangyayari sa mga namamatay, nanay, no? Doon lang natin sila nakikilala ng gusto, ng bonggang-bongga. Pag namatay na, uli na ang lahat. At saka yung nakakatuwa, yung mula sa mayor, sanggunian, tapos ang mga kanayon niya, iisa rin po ang sinasabi na hindi pala siya mukhang pera. No? Isang tawag lang daw niya at sinabi niyang, Tito, darating po ako. Maya-maya, nandoon na. At idadagdag ko na rin ay sa mga kasamahan ko na experience niya, nakasama sa racket niya si Jovit Moy. Wala sinasabi. Jovit Moy? Jovit Baldivino. Eto na nga. Ito sa segundahan ko lang ito mga na-experience sa mga kasamahan ko sa racket na kasama nila si Jovit Baldivino na talaga naman daw talagang mabait. Kaya nalungkot sila nung nalaman nila, ay, ano ba yun? Ang bait-bait dito sa amin, Romel. Kakatawa. Nananahimik si policeman. Rento, pasensya na. Hulihin ka niyan. Real talk. Saka mahirap talaga ako nga Bong. Oo, di ba? Pagka magkakapangalan na gano'n, nagkaka-wardi-wardi talaga. Ang dami kaya humahalakak nung nakita nila na nagkakamali-mali ako ng pangalan. Ganun lang naman talaga ang kwento. Isa lamang pong patotoo, hindi po kami perpekto at hindi po kami nagpapanggap na perpekto kami. Yun yun. At higit sa lahat, hindi ini-edit. Oo, tama. Para lahat po tayo nakaka-relate tayo sa isa't isa. Totoo. Okay, yun nga yun kung hindi pa namayapa itong si Jovit Baldivino, hindi natin malalaman yung laki ng tulong na ibinigay niya sa kanyang pamilya samantalang dati po, ang nababalita talaga ay hindi kagandahan. Hindi rin daw totoo na nung sumali siya sa PGT, siya ay tumutulong at nagtitinda sa kalye. May mga ganyan na eksena na nawala na lahat yung kinita niya, diba? May mga ganong eksena na kasi nagsusugal daw, nabaon na sa utang, parang ganyan, yung pala hindi.
Oo. At saka, mabuti na lamang po at may mga tao na nakapagpatotoo sa pinakahuling sandali kung sino talaga si Jovit. Mahirap naman yung nasa kabilang buhay na siya pero ang imahe na naglalaro sa ating mga kababayan kahit sa atin, Oo. di ba? Ay yung kabaligtaran, di ba? Oo. Kaya kung minsan talaga, no, ang hirap yung, kasi hindi rin to sumasagot sa anumang issue eh. Tahimik ito. Siya eh. Kahit do sa relasyon nila ng kanyang ina ng kanyang anak, hindi rin Wala siya din. sumagot Wala, eh. wala, Hindi rin oo. siya nagpaliwanag eh. Mahirap yung sagot ng sagot ang lalaki. Pero mas mahirap yung hindi man lang nagbibigay ng kanyang panig ang isang tao. Kaya nabubuntun sa kanya ang sisi. Yung lang. Oo. Di ba? Correct. Tama. Pero at least ngayon, na mayapa man siya, at least nag-iwan siya ng magandang pangalan. Oo. At saka, sabi nung kanyang pamangkin, paano na raw ngayon ang buhay nila, paano na sila makapagsisimula, lalo na yung mga magulang niya, di ba? Oo. Na ikaw ang tumayo na padre de pamilya namin, sa iyo lahat ng galing ang nakikita nyo lahat dito. Ngayong wala ka na, paano na kami? Oo. Paano kami magsisimula? Oo. Mahirap talaga ang pagsisimula kapag nawala na yung nagbibigay ng biyaya. Correct. Di ba? Yung asawa, si Camille, yung kinakasama niya, di ba? Hindi niya daw alam kung paano magsimula nang wala na si Joey. Magpapakasal na dapat kasi sila next year. Correct. Naaalala niya yung mga karaniwan niyang ginagawa kay Jovit kapag umuwi, di ba? Sinusubuan daw niya ng ang pagkain, sweet. pinupunasan niya ng pawis. Yung mga bagay po na gano'n, ang nakasanayan na ay hinahanap. Talagang hahanapin. Anong naaalala mong kanta ni Jovit? Yung... I will kill you. Sabi niya, what if I kill you? Ano ka ba? Too much, oh, Too much love. Too much love will kill you. Ba, ganun yung... Ay, yung faithfully, paano ang ang unang kwan? Yan, I will run. I will run. I will run. Alam mo, sa ginagawa mo, tabi-tabi, babangon si Jovit sa kanyang kinaroroonan. At susunduin ka niya. Oh, may text nga eh. Wendell, ang tagal-tagal mo naman. Sabi mo, kasunod na kita. Parang ganon. Jubi, mauna ka na lang muna. Sa muli po, mga kachika, tayo ay nakikiramay siyempre sa lahat po ng mga iniwan ng unang kampiyon po ng Pinoy Got Talent na ating pinalakpakan, hinangaan, at talaga wag daw tayo magsasabi ng goodbye. Hanggang sa muli. Ganun lang Ay, daw. ganun. Bakit hanggang sa muli? Bakit tayo hindi dapat magsabi ng paalam? Hanggang sa muli. Oo, kasi di ba para mahirap naman yung sabihin mo. Kasi di ba kapag sa patay, may kasabihan nga, huwag ka magpaalam pag umalis ka na. Di ba yung Salamay. Pwedeng Ay, salamat magpaalam, nga, oh. hindi pwedeng maghatid yung pinuntahan. Hindi. Ang kapaniwalaan naman na alam ko, kapag pumunta ka sa Lamay, hindi dapat naghahatid yung pinuntahan, yung pamilya ng pumanaw. Kasi may susunod. Ay, Meron ganun pang ba isang yun? kasabihan, huwag iiyakan ang kabaong, huwag tutuluan ng luha. Dahil may susunod. Parang gano'n. Ikaw, gusto mo ba? Pagpatulo ka ng luha, ikaw susunod? Ay, naaalala mo yung ang pelikula nga sabi, huwag mo nga nun, di ba sinasalo pa ngayon luha? Oo. Yung sa pelikula na yun. Kasi bawal daw yung matuluan ng luha. Meron daw Oo. susunod. Bakit naman nilalagyan ng sisiw na nakatali ang Oo paa? nga, no? Ba't ganun ano? Bakit? Para Parang siguro, alam mo sa amin kasi walang mga ganyan. Hindi. Anong palagay mo ang dahilan? Bakit Siguro- nilalagyan ng sisiw tapos nakatali ang paa? Siguro para hindi na maano yung kanyang kaluluha. Hindi. Yun po ay ginagawa kapag namatay ang isang tao sa biglaang paraan, lalo na at kung pailalim ang dahilan. Ay, Pinatay, ganun. binaril, sinaksak, na hindi pa po nahuhuli ang gumawa. Correct. Yun yun. Ay, di ba? yung inaano, yung bata na Ay, Tinatawid. kailukanuhan yan. Ganun. Yung mga bata, itatawid na ganon. Oo, sasaluhin naman sa kabila. Nga, nakikita Ganon. sa loob ng oo. ganon. Oh. Na, huwag susundan, Correct. di ba? Ikaw, huwag naman sana. pinatay na. Kung sakali na darating na ang panahon na babawiin na talaga ng Panginoon ang hiramong buhay, ano ang mga bawal? Ako gusto ko na lang yung doon lang sa amin sa probinsya. Tapos, Wala ka bang habilin na lahat ng ilang gabi. Oo, ganon. May ganun eh, di ba? Oo, may Ilang ganun gabi. ba yun? Ilang gabi ang lamay, ang gusto mo. Ay, kung wala namang hinihintay, eh, pwede na yung mga, ang linggo, di ba? Ayan. Ang tagal nun, Ang ah. tagal ba yun? Oo, Eh, oo. gagawin natin Yung mga 4 tatlong days. gabi, napakahaba Haba na na. Tsaka nun eh. may gastos yun. Hindi, pero alam mo,
sa amin sa probinsya, kung minsan sabihin, habaan daw yung lamay Para yung... Maraming sugal. Hindi, maraming nag-aabuloy ba yung... At saka yung sugal. Oh, yung mitong. Oo, may tong. Hindi, Oo. tsaka, para mahaba din yung pagsusugal, may mga nanghihiram pa nga ng patay eh. Ay, oo. Diba? Modus na yan, di ba? Oo, modus yan eh. Tama. Hinihiram ang isang patay, ilalagay sa kabaong para lang legal yung pagsusugal. Ay, Yun. Ano ang lagi mong dasal sa Diyos? Ay, syempre, ang nagdasal lagi, palagi lang akong mawala ako ng sakit, mawala Ayan. ng sakit sa katawan, at gumanda yung buhay ko, yung parang ganun. At humaba rin yung buhay ko. At natatawa ka. Hindi, yun naman ang lagi natin panalangin sana. Actually, yung pananalangin natin na humaba pa sana ang buhay natin, hindi na para sa sarili natin eh, kundi doon sa mga taong maiiwanan natin na hindi pa natin naihahanda sa isang laban ng Oo. buhay. So ayun na guys, no, napanood natin at napakinggan mismo dito kay Christy Fermin sa kanyang programa na Showbiz Now na yung mga dating o mga negatibong ginagamit o naririnig nila dito kay Jovit Baldibino ay hindi pala yon totoo. Kasi nga kung totoo ngayon ay walang mga kaibigan o hindi dagsa ang mga tao o mga kanayon niya nung siya'y burol pa lang, kasi dito natin malalaman daw yung isang tao kung mabait o hindi kung sa lamay niya pa lang ay marami ng taong bumisita. Pero dito nga sa kay Jovit Baldibino, kita naman natin na dagsa yung tao. Hindi lang yun kundi yung mga kaibigan niya sa trabaho niya at dito nga ay binigyan ng parangal itong si Jovit Baldibino ng kanilang mayor. Kasi alam nila na itong si Jovit Baldibino ay karapat dapat sa parangal na ibinigay nila. Ayon pa dito sa kanila na isang tawag lang daw kay Jovit Baldibino ay andyan na agad. Okay tito, andyan na ako pupunta. At ayon dito sa kanyang mga trabaho ay hindi daw mukhang pera itong si Jovit Baldibino. Kahit na wala daw ang bag ay okay lang daw sa kanya, lalo't lalo na ang pagkanta niya. Gusto niya lang mabigyan ng kasiyahan at maibahagi niya ang kanyang mga kanta sa mga tao. Gusto niya mabigyan ng kasiyahan yung mga tao na to. Kaya naman yung mga kaibigan niya sa industriya ay hindi mapigilan na malungkot sa nabalitaan nga na maagang pagpanaw ng kaibigan nilang si Jovit. Kasi naman ay nakakabuting tao nito at may ginito ang puso. Kaya hindi nakakapagtataka kung marami ang nakiramay sa burol nga ni Jovit Baldibino. Maraming nasaktan at marami ang hindi maka-move on pa dito, lalong lalo na yung kanyang fiancé na si Camille Ann Miguel at ang kanyang mga magulang na lubos na umaasa lang sa kanya. Kaya kung saan mga ngayon si Jovit Baldibino, gaya nga ng sabi ni Christy Fermin, ay mananatili pa rin siya sa puso at isipan natin at maalala pa rin natin siya sa tuwing maririnig natin yung mga awitin niya na pumatok sa takilya.